So, sa non-professional is mura lang. Hindi magiging mura, mapapamura ka. Pamapamura. Ganyan. Hello people. Yes, for today's video ay isi-share ko lang sa inyo ang experience ko sa pagkuha ng Philippine driver license natin. So ayan, maraming nagtatanong kasi kung magkano ba ang gagastusin sa pagkuha ng driver license. Medyo mahal ng konti kasi maraming add-ons ba, kumbaga yung mga driving course na required ng LTO. So doon ka lang mapapagastos. Kung tutuusin, mura lang ang gastos mo kung sa driver license lang. Yung sa papel lang mismo, mura lang. So ang pricing, isa-isayin natin yung gagastusin natin. Dito sa sa pagkuha ng student's license muna tayo. Student license, binayaran ko sa enrollment fee, which is tinatawag nilang theoretical driving course, which is 1,000. And then, mag-aantay ka ng ilang days dun para sa course. Either mag-a-attend ka or pakiusapan mo na lang. Kung wala ka time, pakiusapan mo na lang, kukuhanin mo na lang yung certification. So, mga ilang araw din yun. Ang isa pa is 200 pesos na portal fee. Ito, ang suggestion ko sa inyo dito sa portal fee, kung marunong kayo mag-computer, gumawa na kayo ng sarili nyong portal. So, mag-log na lang kayo sa LTO account, hanapin nyo yung portal. Gumawa na kayo ng sarili nyo, kukuhanin nyo yung portal account dun, bibigay sa iyo. Fill upan ka dun, tapos kukuhanin mo yung, para makatipid ka ng 200. Para pagbalik mo dun sa sa pinag-enrollan mo, hindi ka na magbabayad ng 200 kasi may sarili ka ng portal account. So, ibibigay mo na lang sa kanila yun kung nagtitipid ka. So, gumawa ka ng sarili mong portal account. Yun, which is less to 200. And kung ang kukuhanin mong license is for motor, ang practical driving course niya is 2,500. Ito, iba-iba na namang course to. Iba yung amount ng motor, iba yung amount ng 4-wheel. Tapos sa category din ng motor, magkaiba yung eco-course mo, yung practical mo, kung 2 wheels o kung motor o tricycle. So magkaiba yun. Kung motor, it's 2,500. Kung ang kukuhanin mo namang lisensya is pang tricycle, 2,500 din. Para kung gusto mo makatipid, kung may motor ka at saka may tricycle ka, pwede mong pag-usapan yung course, bibigyan ka nila ng 3,500 daw, maka-discount ka ng 1,000. Ewan ko ba kung bakit magkaiba pa yung category ng dalawang yun. Parehas naman motor. Kumbaga, nilagyan lang ng sidecar yung motor, di ba, para sa tricycle. Pinas talaga, no? Ang daming pwedeng pagkitaan. Kukuha ka na nga lang ng license, ang daming pang gagastusin. So, ayan, magkakaiba na lahat ng category ng 2 wheels, tricycles, 4 wheels, ganyan, 4 wheels na mabigat, mga ganun-ganun. So, magkakaibang kategory nun. Sa 4 wheels naman, ang practical driving course nun, it's amount 4,000 pesos. O, di ba? Ang mahal-mahal. So, magkaiba na naman yan. Kung automatic or manual ang kukuhanin mo. So, kung kukuha ka, ang best option dun is manual para at least yung license mo pwede sa automatic. Pero pag ang kinuha mong course, pag automatic yung kinuha mo, hindi daw pwede sa manual. O, di ba? Ang galing ng Pilipino. So, ayun nga. So, ang kinuha ko is manual kasi marunong ako sa manual. Okay, so manual, which is pwede sa automatic, o, di ba? Dapat kailangan, pag-isipan mo yung kukuhanin mo kasi mapapadami ka ng gastos kung hindi o magtatanong. So, yung kung sa motor, ang practical is 2,500, tapos sa 4 wheels is 4,000. So, kung dalawa ang kukuhanin mo, kung gusto mo ng lisensya para sa motor at saka 4 wheels, so gagastos ka ng 6,500. So, yun ang total ng practical driving course mo lang. Tapos, may medical ka na babayaran, which is 550. O, medical, yung required lang naman din nila na clinic, so doon ka din pupunta. 550, wala, uupo ka lang doon, tatanungin ka, ganun lang. So, yun, wala kang gagawin doon sa kumbaga, dati mo na, tatanungin ka pa nga kung kung imbis na i-check ka, ikaw pa tatanungin kung ilan ba blood pressure mo, ganyan. Diba? Hello world. Okay, yeah. So, huwag na natin i-criticize. So, ayun, so, medical is 550. Tapos, ang babayaran mo lang sa total ng student's license ay yung papel mo na, 317 pesos. Yun lang yung babayaran mo, pero ang dami mong babayaran para sa mga required nila na practical course. Kaya nagpatong-patong yung amount. So kung kukuha ka ng student's license na kasama na pang motor at saka 4 wheels, total niya is 8,567. Yun yung total mo para sa student license lang yun. So pag nakuha mo ng student license mo, mag-aantay ka ng mga ilang 35 days. So ayun, 35 days ang aatayin mo.
So next is non-professional. Dito naman tayo sa non-professional ngayon. So sa non-professional is mura lang, kaso syempre kung tamad ka, di mapapamura ka, hindi magiging mura, mapapamura ka. Pamapamura, ganyan. So yeah, sa non-professional, nung nakakuha na ako ng student license ko, no? So nag-apply ko ng non-professional, which is 35 days, antayin mo, nag-apply ka. So lahat yun may category na ako, may yung mga course hindi mo na kailangan kumuha ng course kasi nakuha mo na ng student license. Kasi doon kumuha ko ng ng non-professional, sabi nila mahirap yung exam. O eto na tayo ha. Mahirap yung exam. O di syempre ikaw naman takot ka kasi ayaw mo ma-fail kasi back to zero ka mo. Di kaya mag-aantay ka ng ilang months ata o ilang days para sa pag-apply, pag-fail ka daw sa exam. So ang kinuha ko yung Budol style, kumbaga alam nyo na yun, yung may tumulong. So, ang charge nila dun sa non-professional na may katulong is 2,500. O, diba? Ang mahal-mahal. Tapos, sa exam, wala. Basic na sila na. Tapos ngayon, nung isi-share ko lang to Tapos nung pumasok ako, ang exam pala is 60 items lang. So, 48 dapat daw ang tama mo. Which is kung magaling ka sa sa common sense. Ayan, common sense. O, di kayo sa analyzing ng question. Basic lang ang question, parang mabilis mo maipasa kung marunong. Kasi Tagalog din naman pala yung question sa exam, ha. Tip ko lang to, ha. Hindi ko nabasa masyado yung exam kasi syempre may tumulong nga. May tumulong sa mabilis. Pero yung mga ibang nakita ko lang ng mga categories, mabilis lang. Parang kayang-kaya nyo kung talagang common sense ang gamitin nyo. Kasi example, yung nakikita nyong sign, picture sa mga road, di ba? O, kung driver ka, syempre alam mo na lahat yung basic na yun. May option naman. May multiple choice. Ayan. So, kabisado nyo na dapat yun. Kung let's say 10 items yun, mape-perfect mo na yun. So, kailangan habulin mo na lang is 38 items, di ba? Kasi yung iba. Tapos yung iba naman, common sense na. Katulad nung, kung nag-green yung light, anong gagawin mo? Syempre, alam nyo na rin yan. Kasi syempre, driver kayo. So, alam nyo yung green light. Check nyo na ulit yun. So, kung ako sa inyo, kung kulang kayo sa budget para sa may katulong, doon na kayo sa sariling sikap ba? Mas mura yung sariling sikap, di ba? May pangtipid, may pangmerienda ka pa. So, go for sariling sikap na lang siguro yun ang suggestion ko. So, ayun, yung total ko ng ng non-professional na may katulong is 2,500. Tapos, kung ang total lang nung card mo, kung ikaw ang gagawa, kung magsasariling sikap ka, plus exam, yung total lang ng amount na yun is 652 pesos. Yun lang yung gagastusin mo para dun sa para dun sa non-professional mo na kasi syempre sariling sikap. Pero okay lang magsariling sikap kasi mag-aantay ka lang naman sa sa linya. Ganon din kung may katulong ka, mag-aantay ka din sa linya. So wala rin, hindi ka rin naman ganon. Yun nga lang, mapapadali ka lang sa exam. Pero kung kayo, yung nga, suggestion ko, kung magaling naman kayo sa common sense, kabisado nyo naman yung mga driving keme, o yung mga rules, ganyan, ipapasa nyo yan. So, go for it na lang sa sariling sikap, which is 652 lang. Pero kung may katulong kayo, 2,500 ang babayaran. So, mapapamaha. So, yan. So, yung grand total sa binayaran ko sa sa license ko, from student license to non-professional license, total amount of 11,067 pesos. So, ayan yung total ko. Kung kayo naman, kung gugustuhin nyo mag-self-effort, total lang yan is 9,219. Yan yung babayaran nyo para sa self-effort nyo. So, ayan. Ang license sa Pilipinas, ang masasabi ko sa license sa Pilipinas is parang business. Kasi, ang mahal-mahal, kukuha ka lang ng license. Ang mahal-mahal. Bakit? Kasi may driving course. Imposibleng kukuha ka ng lisensya mo na hindi ka marunong mag-drive, diba? So, ewan ko, sana naman, yung driver, yung practical driving course na yan kasi ang mahal-mahal talaga. Kung wala kang pera, paano na lang, diba? So, kasi required nila yun. Kung sana, babawasan na lang yun o tanggalin nila yun kasi ano ba yung use nun kung tutuusin. Ako, pumunta ako nagkuha ng license, nag-practice muna ako ng sarili ko. Di marunong na ako bago kumuha kasi yun ang naman required. Ako kasi sobrang mahal lang. Yun lang ang yun lang opinion ko. Kaya sana bawasan lahat ng nung nire-required nila para naman lahat makakuha kasi
kasi license yan importante yan kumbaga parang kung tutuusin priority natin na ID yan para sa ating mga Pinas, pero parang binibenta na kasi sa sobrang mahal ng pagkuha ng license. Kung wala ka ng perang ganun, hindi ka na makakakuha ng license. So sana nakatulong sa inyo ang pag-share ko ng pagkuha ng lisensya ko dito sa Pilipinas. So ayan, good luck sa lahat ng mga kukuha ng lisensya. Mag-ipon na kayo kung balak nyo kumuha. So ayan, best option mag-ipon. So ayan, thank you for watching. Bye! Nakuha ko na ang driver license ko. Ayan, ayan, non-pro. Yan, non-pro siya. A1 at saka A and B pala, A and B. Pwede sa motor, saka pwede sa 4 wheels. Di wow!